may life update po tayo. So, dumating ako dito ng February 2022 and then after ilang months lang yun. March, April, May, June, July, August, September, October, November, 9 months. Nakasunod na yung aking OWP. Oh, sige. Snow ba? Oh, nagsusnow nga. Bakit ang init-init? Init eh. Ang watang init-init. Bakit naka-pajama ka? Ha? Nagigising ko lang eh. Nag-snow ba? Ito ba yun? Ang init eh. Masang Sus ka. Matatag ka, pulmonya. Ano? Mainit, diba? Kaya nagtagal dahil nawala yung aking study permit. Yung agency, kinuha ko noon to submit our papers. Hindi nila nalagay yung unit ng address ko. So, na-misplace siya na I don't know kung saan na-send or whatever. So, we applied for another study permit. So, nag-submit ako ng lost permit documents. And then, we're so lucky na dumating kami dito na meron kaming tinitirahan, which is yung kapatid ko. After 3 months, nakalipat na kami sa sarili naming apartment. So, what we did para makahanap ng apartment and kung magkano, and then kung paano maglipat, I am going to share with you today. Doon sa mga panahon na ako lang mag-isa yung nandito, medyo nakasave naman ako kasi hindi ako nagbabayad ng apartment. And nakabayad ako ng tuition through my earnings sa mga work ko. All by the grace of the Lord. Thank you, Lord. Tim Hortons, 20 hours a week. Trabaho din ako ng 4 months sa Smart Renovations. Balik namin sa school was September 7, so I worked until September 5. And then luckily, nung pagbalik namin sa school, nag-aral ako sa York University. And then, fortunately, na-hire ako una as an event assistant sa mga graduation. During graduations, yung mag-assist ka ng mga graduates, mga parents, kung saan sila uupo. After a week, na-hire ako as a coordinator. Yeah, 24 hours, only 6 hours a day. There were 2 departments na pinagtrabahuhan ko. Yung isa 24 hours, yung isa I was working 10 hours. So, actually, pag kinumpit mo, I was working 24 plus 10 hours, that's 34 hours, plus 20 hours sa Tim Horton, so that's 54 hours. So, medyo naging sapat siya para sa tuition and makaipon ng bahagya para sa pag-move namin. And also, nung dumating yung asawa ko, dahil matagal ko nang sinasabi dun sa aking mga manager sa Tim Hortons na pag dumating yung asawa ko, sana tanggapin nila. So, mabait naman sila. Kailangan lang niya kumuha ng scene and then tinanggap na rin siya. Siguro mga 1 or 2 weeks lang nakapag-work na siya agad sa Chartwell. It's a retirement home sa Canada. So, nag-work siya as a server. He was working sa Tim Hortons and sa Chartwell. By December, naghahanap na kami ng mauupahan and that's the challenge. Paano, saan makakapaghanap ng hindi masyadong mahal because the cost of living here in Canada is too much. Ang sweldo mo, kung dalawa kayo, yung isang sweldo doon, pambayad lang talaga ng apartment. Facebook Market, naghanap kami dyan, like viewit.ca or rental.ca. Marami pa, mga Zillow. So, nakahanap naman kami ng mga apartment. However, because we were new, right? So, we don't have yung credit score. Actually, hindi ako gumagamit ng credit card. So, kahit nasa Pilipinas pa lang ako, nandun ako sa thinking na pag hindi mo kayang bilhin, then don't.
hindi ko naman alam na dito sa Canada, importante yung credit card. At dahil wala akong credit score, they had doubts kung makakabayad ako. But of course, wala naman kaming $40,000 pataas sa aming bank statement because we just came. Minimum paying jobs. Paano ka naman makakaipon ng ganun? Ang sabi nung isang apartment na pinuntahan namin, kung meron daw mag-garantor sa amin, tas bibigyan kami ng financial statement nila, pwede. However, wala naman kaming kilala nga. So, hintay-hintay, hanap-hanap. And eventually, nadaanan niya itong apartment na tinitirahan namin today. So, pagtawag ko, then nag-schedule agad ako before I go to school. Itong apartment namin na to ay, magkano to? 1,649. And, nag-provide lang kami ng payslips and certificate of employment plus 1 month deposit lang plus yung mismong upa mo. So, bali 1,649. And then, nag-start na kaming mag-ipon ng mga gamit. Ang work ng asawa ko sa Chartwell ay malapit sa Canadian Tire. So, minsan umuwi siya, may dalang mga kaldero, ganyan. Yung mga kailangan mo, simpleng bagay na kailangan mo talaga. Nothing fancy. How was it nung naglilipat na kami? See? I can't reach the drawer there. Maybe I can. Yeah. Can you see? End of January, pinayagan nila kaming mag-start ng maglinis, mag-move, ganyan, unti-unti. At that time, wala kaming sasakyan. So, we don't know anything. But the good thing is that this apartment is strategically located. Na malapit sa Walmart, malapit sa Food Basics, malapit sa Dollarama. Malalapit lang naman siya, like 5-10 minutes walk. However, during the winter, Oh my God. This is what's happening. Dami kong kailangan gawin. yung mga malalapit na lugar, sometimes it takes you times 2 or times 3 ng supposedly time na magagamit mo lang dapat para sa pagpunta at sa pagbalik. Princess Sarah, ikaw ba yan? Ano ba naman yan? Pero dahil mahangin, malamig, so mabagal ang hakbang. Right? So, we don't have a car. Lahat ng bibili namin, unti-unti lang kasi meron lang cart na itutulak mo hanggang dito, then ibabalik mo pa yung cart. Pag bibili kami ng mga konti-konting supply, grocery, syempre first time, lilipat ka na dito, so umimili ka na ng mga grocery mo. Bumili kami ng Brita, yung pang-filter ng tubig. Nag-bus kami papuntang IKEA, and IKEA is not close here. So sa apartment ng ate ko, meron akong sofa bed. Paglipat namin sa bahay na, sa apartment na to, yun na din ang ginawa namin sofa. Ang binili lang namin, bed, as in higaan, yung kama namin. Binili namin yun sa The Bricks. And then, namin like yung patungan ng TV, binili namin yun sa IKEA. So, lahat ng mga pots, binili namin sa Canadian Tires. Yung mga pwede naming dalhin. So, dinala namin. Bit-bit lang namin mag-asawa at sinakay namin sa bus. Sarah D! Hi! What can you say? Auntie Ra and Uncle are moving to their own apartment. Uncle and Are you gonna miss me? no, No! I'm not gonna miss you Why? because I'm your auntie. You're my auntie? You're not gonna miss me because we're always gonna be together still, right? Yeah, you will stay here forever. But I'm gonna move out. Mm-mm. No. I don't want my auntie to leave. No. I'm just not leaving.
Nung naglipat na kami, nag-rent kami ng sasakyan, Home Depot. So, how much did we pay sa Home Depot? It's here. First, it says here, it's small cargo van. Kasi wala naman kami masyadong gamit. Kaya namin kinuha yung 4 hours. Dahil kinuha pa nila yung aming table set, a dining table, Habitat for Humanity. And then, it called for a celebration. So, nakalipat na kami, meron kaming apartment, sisimula na kami sa bahay-bahayan dito sa Canada. So, nag-celebrate lang kami ng kain sa labas, parang samgyupsal dito sa Chaco. And then, after that, ayun na ang mga chaos sa bahay ang dinatnan namin. So, the first night na nag-move kami, yung sofa bed na yun, ang tinulugan pa rin namin dito sa sala. Ay, sorry pa ito sa inyo mga kababayan. Hindi yan sa labas. At habang init na init ang asawa ko. Pakainit? Ano ba naman yan? Papakita ko. Asan ka ba? Nasa Pilipinas ka ba? Nagyayelo po sa labas, mga friends. Nakikita mo, ayan, yelo, oh. Ayan ang mess. Mess. Ang asawa ko ang nagbuo-buo lang ng mga IKEA kasi kasi yung in-order namin sa Ipagbahay the bricks 101. na kama, dumating siya Ano ba? mga Tinatanong mo? 3 days after pa. Assembling the bed. Pero minsan pag pamimili ka dahil pupunta ka after school or after work, tapos nagsasnow, tapos maglalakad ka, ang hirap din. But, Oh my God! Tonight! Tonight, yung para sa'yo, We're all set. it's a small win. Good morning. Medyo may pag-asa na po. Nakikita na medyo mukha na pong bahay. Madami na pong reklamo yung asawa ko. Gumawa siya ng homemade longganisa. Nag-marinade ng beef tapa. Nagluto ng ulam namin. Oh my God, tamad na tamad ako sa pangyayari na to sa video na to. Kumain lang po ako. Saka, inuwan niya pa ako ng kape. Habang nagtatrabaho ko. Tsaka nag-aaral. Oh my God. Kasipag ng asawa ko na yan. 2 years na kami dito. Sa 2 years na yun, nakadalawang taas na din ng bayad. So, from 1,649, naging 1,690 ang bayad namin. Ngayon, 1,732 na ang bayad namin. So, every year, nagtataas siya ng bayad. Plus, we pay for the electricity. We usually pay around $45 to $55 dollars a month. Plus, ano pang mga expenses pag lumipat ka. Internet. So, we pay magkano sa Bell? 110. Add ng $5 a year. We pay for our phone lines. Yung ibang gamit namin, binili namin, in-order ko lang sa Amazon. Para makatipid, nag-survey ako sa branded surveys. Ito, nabili ko itong aming bookshelves from that. Yung iba naming gamit, binili namin sa Value Village. Yung aming mga beddings, we bought them from Walmart dito. But most of the things that we have, bigay ng ate ko, napulot namin sa daan, o pinaglumaan sa mga office. Aming TV, nabili namin siya through BMO cash gift. Kasi pag nagbukas ka ng account sa BMO, merong pabalik sa'yo. So that's $300. Plus, sa TV naman, yun naman ang ipinambili namin ng aming oven. So, lahat ng mga makakatipid, why not? So, all in all, it was a smooth transition and move to our first ever apartment here in Canada. Till next time!